Sa mga balitang pambansa, nangangamba pong dating pinuno ng Commission on Audit o COA na patuloy na malugi ang PhilHealth. Base nga sa 2021 financial report ng State Health Insurer, lumalabas na nasa 816 billion pesos ang liabilities o utang ng ahensya. Ayon kay dating COA Commissioner Heidi Mendoza, senyales ito na hindi talaga malusog ang pinansyal na sitwasyon ng ahensya. Sa katunayan, duda si Mendoza na ito na ang aktual na komputasyon ng lahat ng utang ng State Health Insurer. Ito raw ang rason kaya hindi dapat ginagasta ng PhilHealth kung saan-saan lamang ang excess o sobrang pondo na mayroon ito. Lalo't kung magkaproblema, mahihirapan ang ahensya dahil hindi pa sila nabigyan ng subsidy ng gobyerno. Patuloy ang ganyang practice sa budget na abay pagkalalaki ng idinadagdag ay ginagamit lang sa wasteful expenditure. Ay paano natin i-assure na kaya tayong saklolohan ng gobyerno? Mahalaga na katiwa-tiwala ang financial statement. Mahalaga na ingatan ang pera ng PhilHealth at tapat, maayos, well-represented ang financial statement para magtiwala yung ating mga membro. Yan nga po ang tining ni dating COA Commissioner at tumatakbo sa Senado, si Heidi Mendoza. Samantala mga kapatid, panibagong batch na naman ng mga Chinese POGO worker ang naipa-deport ng Bureau of Immigration nito lamang Martes. Ayon po sa BI, 78 Chinese ang ipina-deport sakay ng chartered flight pauwi sa China. Karamihan po sa kanila bahagi ng higit 400 foreign workers na nahuli sa isang POGO hub dyan sa Parañaque City noong nakaraang buwan. Suma total, aabot na sa mahigit 200 POGO workers ang naipa-deport ng BI simula lamang nitong Enero. Hindi naman bababa sa 36 na party list organizations ang posibleng hindi payagang makasali sa eleksyon sa Mayo. Ayon po kay COMELEC Chairman George Garcia. Dahil pa rin yan sa paglabag ng mga nasabing party list group sa mga patakaran pagdating sa campaign posters. Napag-alaman kasi na hindi pasok ang mga nasabing poster sa itinakdang sukat ng COMELEC. Ang iba naman hindi gawa sa recyclable o environment-friendly ang materials. May mga naglagay din ng poster sa mga lugar na ipinagbabawal ng COMELEC. Padadalhan ng COMELEC ng notice sa mga nasabing party list groups. At kailangan nila itong aksyonan sa loob ng 3 araw dahil kung hindi, maghahain ng COMELEC ng disqualification case laban sa mga ito.